Haleluya! Kumusta ang iyong linggo? Sa linggong ito din, ibagi ko ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng video. Inasan kong magtitipon tayo sa simbahan sa lalong madaling panahon at makaharap sa bawat isa purin ang Diyos at makinig sa salita ng Diyos. Ngayon, ang mundo ay nasa gitna ng isang mahirap na sitwasyon na may coronavirus. Habang ginugol ang mga oras sa mga mahirap na oras na ito, natanto ko ang isang bagay. Marami akong nakikitang mga taong nakakasakit at namamatay mula sa mali na coronavirus na hindi nakikita. At nakikita ako ng tao na hindi maaaring umaasa sa anumang bagay. At ito ay isang oras na napatanto na muli na dapat tayong isa lamang ang Diyos na umasa. Ang tao ay mahina na nilalang. Tama ba? Ang pinakamausay na paraan para sa isang mahina na tao na gawin ay ibigay ang ating buhay sa Diyos na tagapalikha at umaasa lamang sa Diyos. Amen po ba? Hindi tayo maaaring tumanggap ng mga responsibilidad para sa ating buhay. Walang magagawa ng tao kapag maraming tao ang namamatay at nagdurusa sa buong mundo dahil sa hindi nakikita na coronavirus na yon. Gayunpaman, kung ibibigay natin ang lahat sa Diyos at lubos na umasa sa Kanya, panatilihin niya at protektahan ang ating buhay ng ligtas. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ang pamagan ng sermon na yun ay ibigay ang aming kahinaan sa aming Diyos. Inasan kong ikaw at ako ay makakaranas ng Diyos na gumagamit ng aming kahinaan bilang lakas kay na sermon na yun. Hanapin natin ang talata ng Biblia na ibinigay sa atin ng Diyos na yon. It's 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. Sabay-sabay po natin basahin verse 9. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayak ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipangmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasihan sa gitna ng mga kahinaan, mga pakutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Everybody say amen? Amen. Ang kwento ng talatang Biblia na yon ay tungkol sa ikalawang liham na mula kay Apostol Paul sa simbahan sa Corinto. Dahil dito, ang talatang Biblia na yon ay tungkol sa pagtansya at paghahayag na ipinakita ng Diyos. Nagpunta siya sa Pariso sa pamamagitan ng pangunguna ng Diyos. Marami rin siyang nakuha ng paghahayag mula sa Diyos. Ngunit, sinabi niya na pinigilan niya ang sinasabi dahil maaaring maganap ang mga hindi pagkakaunawaan ng iniisip ng ibang tao. At sinasabi niya, pinigyan siya ng Diyos ng tining na messenger ng Satans. Kaya si Paul ay humingi ng tawad sa Diyos ng 3 beses sa pag-alis nito sa kanya. Binigyan siya ng Diyos ng talatang Biblia na yon. Kung nakikita natin ang unang kalahati ng talata 9, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging perpekto sa kahinaan. Ang dahilan kung bakit hindi inalis ng Diyos ang tining ni Paul
ay una sa lahat para gawing hindi mapangmatas si Paul at ang pangalawang dahilan ay ang kanyang kapangyarihan ay ginawang perpekto sa kahinaan ni Paul. Maaari nating isipin na kung paano ito perpekto sa kahinaan. Mga kapatid, kung titingnan mo ang mga senior citizen o tungkol sa 2 o 3 taong bata, ano sa palagay mo? Sa palagay mo, malakas pa sila? Kita nyo, kapag titingnan mo ito, ano sa palagay mo? Sa palagay mo, malakas pa sila? Kung lalaban ka sa kanila, sa palagay mo ay matatalo ka? Siguro, naisin mong hindi kailanman. Pagkatapos ay sa kabilang banda. Ito ang kabaliktaran ng imay sa oras na ito. Paano sa tingin mo? Sa palagay mo ba ay may na sila? Kung lumaban ka sa kanila at tiwala ka ba? Siguro mahirap tayong manalo. Tama ba? Tulad ng alam natin sa pamamagitan lamang ng pagtingin, hindi ito magiging perpekto sa kahinaan. Ngunit, ngayon, sinasabi ni Apostol Paul sa huling kalahati ng talutot 10, sapagkat ako'y mahina pagkatapos ay malakas ako. Paano ganito ang sinabi ni Apostol Paul? Iyon ay dahil sa ating Diyos. Ang mga malakas na lalaki ay naniniwala sa kanilang sarili at nakadepende. Ngunit ang mga mahina na lalaki ay hindi kailanman maaaring umasa sa kanilang sarili. Ang dahilan ay simple, alam nilang mahina sila. Ibig sabihin, ang taong inakalang malakas ang kanyang sarili ay hindi maaaring umasa sa Diyos. Kahit na may ilang mga problema, iniisip niya at naniwala na malulutas niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ngunit, ang taong alam kong mahina ay maaaring umasa sa Diyos. Ang taong nakakakilala sa kanya ay mahina. Alam niyang walang siyang magagawa sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. Kaya, maasahan niya ang Diyos. Ang simbolo ng lakas ay maaaring maraming bagay. Maaari itong maging kapangyarihan, maaari maging pera, at kung minsan, maaari itong maraming mga kaibigan. Halos kapag nais nating sabihin ang makapangyarihang lalaki, tinawag natin siyang malakas na tao. Tama ba? At kung minsan, may ilang mga kaso na sinasabi natin ang mayaman ay isang malakas na tao. Diba? At kung minsan, sinasabi namin ang taong maraming kaibigan ay isang tunay na malakas na tao. Ngunit, ang totoong lakas ay hindi kapangyarihan, pera, o maraming kaibigan. Ang totoong lakas ay ang pagiging kasama ng Diyos. Ang pagiging kasama ni Jesus. Ang pagiging kasama ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Dahil ang Diyos ang ating kapangyarihan, pinupuno niya ang ating kayamanan at siya ay ating kaibigan. Mahal na mga kapatid, kung tatanggapin mo si Jesus at palaging kasama ng Diyos, totoong malakas kayong mga kalalakihan. Mayroon ka bang kahinaan? Gagamitin ng Diyos ang ating kahinaan. Amen po ba? Sa oras na ito, nais kong sabihin sa iyo ang isang kwento. Isang mag-alahas ng Arabia bumisita sa Europa para sa pangangalakal ay kumuha ng isang malaking lubi. Ito ay isang lubi na naging alahas sa loob ng maraming mga dekada, ngunit hindi ito nakita.
Ngunit nang titingnan niya ang lubi matapos siyang makarating sa bahay, makikita niya ang malaking crack sa baha ng lubi. Hindi niya masuri ng mabuti dahil naisip lamang niya ang laki ng lubi. Si Cielo na naisip, paano ko nagawa ang pagkakamaling ito, nag-aksaya lang ako ng pera? Ay labis na nalungkot. Alam ng asawa niya ang kaakibat na ito at hiniling niya sa asawa na alagay ang kanyang hiyas ng 1 linggo lamang na nagsasabi may magandang ideya ko. Alam ni Cielo ang karunungan ng asawa at binigay kaagad ang hiyas at inupahan ng asawa ang sikan na iskultor at hiniling na ang hugis sa losas sa panga ng lubi. Makalipas ang 1 linggo, ang basang ng lubi ay nagbago sa magandang lusas at ang lubi ay naibenta ng mas mahal kaysa sa unang hinihingi na presyo ng mananahi. Ang lubi na ito ay ang murang lubi na may crack sa una. Ngunit sa pamamagitan ng karunungan ng matalinong asawa, ang malaking crack ay nabago sa magandang hugis ng lusas at ang lubi na maaaring ibenta sa murang presyo ay maaaring ibenta sa mas mahal na presyo kaysa sa unang pag-iisip. Mahal na mga kapatid, ang ating kahinaan ay hindi maaaring maging isang kapintasan. Kung wala tayong kapangyarihan, ang Diyos ang magiging ating kapangyarihan. Kung wala tayong yaman, ang Diyos ang magiging tagapagbigay sa atin. Kung nagdurusa tayo sa isang sakit, siya ang magiging tagapagpagaling natin. Kung wala tayong isang kaibigan, magiging kaibigan tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ngunit mayroong isang bagay na dapat nating gawin. Kapag tayo ay nasa Diyos, dapat nating paniwalaan na ang ating kahinaan ay malakas. Dapat tayong umasa sa ating Diyos. Amen po ba? Malakas. Amen po ba? Amen. Ngayon sa wakas, basahin natin ang talatan ng Biblia na yun. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. Sabay-sabay po natin basahin verse 9. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayak ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipangmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasihan sa kinanang mga kahinaan, mga pakutya, mga kahirapan, pag-uusik at kagibitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Everybody say amen? Amen. Kapag umasa tayo kay Jesus ng buo, kung nasaan man tayo, kahit anong gawin natin, tayo ay nagiging malakas na tao kapag nakasalalay lamang tayo kay Jesus. Wala tayong takot. Amen po ba? Amen. Tulad ng nabanggit ko dati, kami ay isang mahina na tao na walang magagawa kapag may coronavirus na hindi nakikita. Tama ba? Ngunit inaasahan kong naalala mo ang sermon na yun. Kaya na tayo ay mga mahina na tao na walang magagawa. Kapag tayo ay nasa Diyos at kapag si Jesus Kristo at ang Banal na Espiritu ay nasa loob ng ating puso, maranasan natin ang Diyos sa gumagawa ng ating kahinaan na maging lakas. Mga kapatid, huwag kayong mabigo. Mayroon bang mga taong may sakit? Mayroon bang sino mang nagdurusa sa kahirapan sa pananalapi?
mangyaring umasa sa ating Diyos na ating lakas at aming sponsor. Tiyang na palalakasin ng Diyos ang ating kahirapan at kahinaan. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah! Amen! Manalangin po tayo. Banal na Diyos na Ama, salamat sa pagpapahintulot sa amin ng sermon. Habang kami ay nabubuhay, gawin mo ako at ang lahat ng mga miyembro ng kabataan na umasa lamang kay Jesus at upang ipakita ang aming kahinaan sa Ama ng Diyos. Upang maranasan namin ang Diyos na gumagamit ng mahina na tao upang maging malakas. Mangyaring tulungan ang aming buhay upang maging mga buhay na lagi kaming nakadepende kay Jesus lang. Salamat po sa kami nanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.